Magandang araw mga mi, tara samahan niyo ako sa aking ganap today. So yan, try natin mag voice over dahil hindi na rin talaga ako nakakapag-edit at nakakapag voice over. So yan na nga mga mi, ang ganap ko dyan is nililinis ko nga yung isda na usoos. Actually ang video ito nung nakaraan pa, hindi ko nga lang siya ma-i-upload dahil hindi na ako nakakapag-edit. So ngayon subukan natin mag-edit, mag-voice over para naman meron tayong upload. At habang tulog nga si Bibi dyan, sinamantala ko talaga na malinis yung isda at maisalang ko dahil nga gabi na rin yan dyan, tapos wala namang ibang gagawa, walang magbabantay kay Bibi, kaya yung buti na lang nakatulog siya dahil gabi. Kadalasan kasi yung routine ni Bibi sa kanyang tulog is pag araw yung tulog niya is hindi talaga as in matagal, so hintayin mo pa pag gabi para noon medyo matagal yung kanyang. So yun na nga mga mi, nahugasan ko na yung isda dyan, tapos ayan yung aking mga lamas, meron tayong suka, magic sarap, tapos syempre lalagyan natin ng bawang, kuya yung ating paksiw at hindi mawawala yung pamintang durog. So ayun, syempre kailangan natin hiwain yung ating luya. Alangan naman ilagay natin ang buo, diba? Pati yung bawang. Para-paraan na lang talaga tayo. So ganun talaga yung routine mo kapag mayroon kang baby. Hindi talaga agad-agad magagawa yung mga kailangan mong gawin. So medyo nag-adjust tayo ngayon. Buti na nga lang mga mi is nakakakilos na rin tayo sa ngayon. Kumbaga nagagawa na rin natin yung mga ibang gawain bahay. Hindi gaya nung nakaraan na hindi pa talaga tayo nakakakilos. Gawa nga ng syempre si is tayo nung nanganak. Kaya medyo adjust talaga. So thank you Lord talaga dahil ngayon medyo okay na. At pagkatapos kong hiwain yung bawang at luya dyan, syempre kumuha ako ng kawali para mapaglutuan itong ating isda dahil ang lutong gagawin natin dito ay paksiw nga. Ayan, syempre hinugasan ko muna yung kawali kahit na malinis naman yan, sure ball para mabanlawan naman, diba? So ayun, sabay kong inilagay dyan yung luya, bawang. Ang ginagawa ko mga may pag ako nagpapaksiw, sa ilalim ko talaga nilalagay yung mga lamas para pag kumulo siya ma-absorb pati sa taas. Ewan ko bakit ganun kahit naman saan nilagay dahil pag kumulo naman na yan, malalasahan naman talaga yan. Baga makakapit naman sa niluluto mo. O sabay ko pinatong yung isda dyan. So ganyan ako pag nagpapaksi mga may, hindi ko alam kung kayo ganun din. At syempre wag natin kalimutan yung asin, kalimutan nyo na lahat-lahat, pero yung asin talaga wag, kasi ako ayoko ng paksi, ayoko ng luto na matabang talaga kasi pakiramdam ko hindi ako nabubusog kapag matabang lang din talaga, maalat yung ating pagtimpla. At syempre kailangan natin lagyan ng pamintang powder. So kadalasan talaga mga mi, yung ginagamit kong paminta is powder talaga, hindi ako madalang ako magamit ng yung medyo malalaki yung pagkakadurog. So kapag choice ako sa tindahan dahil wala naman silang powder, kaya gayon yung ginagamit ko. Kadalasan dito is bumibili talaga ako sa palengke or si Papa Chupils pag namamalingki, sinasabihan ko na bumili ng ganyan, di kaya si Andres. So yan na nga, nilagyan ko na rin ng suka na silver swan. So para naman masarap, syempre inubos ko yung isang sachet. Kansyang-kansya ko na talaga mga yung lasa niya kapag inuubos ko yung isang sachet. Saktong-sakto lang ang lasa. At syempre kailangan ko lagyan ng magic sarap para naman kahit paano ay mayroong lasa yung ating paksi. So hindi ko lang inubos yung magic chaan, konti lang para naman kahit paano ay masarap. At ayun nga mga mi, syempre kailangan din lagyan natin ng sabaw kasi ako gusto ko yung paksi pinapakulo ng pinapakulo talaga para naman lutong-luto. Yung iba hindi na naglalagay ng tubig, pero sa part ko talaga nilalagyan ko kasi matagal ko yan pinapakulo. At kailangan na rin natin isalang sa kalan syempre. So ayan, medyo magulo yung ating question dyan mga aminan dyan yung ating sinaing. Actually may paksiw pa dyan yung sapsap. Ayan, so tingnan natin itong paksiw. Ayan siya. O diba, sapsap na maliliit, parang pa-adobo style yung luto. Tapos meron pa tayong kanin. So pag naluto yung ating paksiw, pwede na tayo kumain.